Magandang araw po muli sa ating lahat mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel na Bahay Tambayan. Sa mga bago nga ho pala dito sa ating YouTube channel ay ako po ay isang OFW na nag-upload ng aking buhay abroad dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At kasama nga ho sa mga ina-upload natin ay yung ating mga nakakamtan bilang OFW. Sa ngayon nga ho ay ina-upload natin yung ating pagpapagawa ho ng bahay. At sa kasalukuyan nga ho, ang ating pong pinapagawa sa loob ng bahay ay ito hong ating banyo. Speaking nga ho ng ating banyo, yan nga ho ang ating magiging topic for today's video. Meron nga ho pala nagkomento tungkol ho dito sa aming kisame regarding po sa materyales po namin na ginamit. Bali, ang ginamit nga ho nga pala namin dito ay yung Pisum board o yung fiber cement board, o kung mas sa atin ay mas kilala ho ito bilang Hardiflex bilang kanilang brand name. Meron ho kasing nakausap si Mrs. na ang sabi bakit daw ho fiber cement o Hardiflex ang ginamit namin dito po sa aming kisame, at bakit daw po hindi gypsum board dahil mas maganda na nga daw ho pagka gypsum board ang ating gagamitin para sa ating ceiling. Pero bago nga ho pala ang lahat ay ito nga ho ay bali ang ginagawa ho nila ngayon ay pag-install po ng ating mga tiles na tawag nga soroho o yung mga cutted tiles na po, yung mga dulo-duluhan na po yan ang ikakabit nila para ho matapos na ho nila ang pag-tiles para sa ating walling. So yun nga ho, mabalik ho tayo sa ating topic regarding po sa ating kisame. Yun nga ho, ang sabi nga ho ay dapat daw ho gypsum board ang aming ginamit at hindi Hardiflex dahil mas maganda daw ho tignan o mas maganda daw pong o maayos ang gypsum board kaysa daw ho sa Hardiflex. Alam nyo ho mga katambay, bago ho ako nagpakabit ho ng kisame sa aming banyo ay syempre dapat ho nating malaman kung ano-ano o ano ba dapat ang ating ilagay na kisame dyan at kung ano appropriate na kisame para sa ating banyo. At dahil nga rin ho ako ay nagtatrabaho sa isang construction company dito po sa Riyadh, Saudi Arabia, kahit papano may nalalaman din ho tayo tungkol sa mga pang-ceiling. At syempre, hindi naman ho ganun kadami ang kaalaman ko tungkol ho sa mga materyales para sa pag-ceiling. Syempre, nagtanong-tanong din ho tayo sa ating mga engineer. At saka syempre, nanood ho tayo sa YouTube ng mga video o mga content ho ng mga engineer at architect na nagbibigay ho ng suggestion para ho sa pagpapakabit po ng mga ceiling. So bali sa panonood ko po ng mga video tungkol ho sa mga ceiling materials, tinignan ko po yung mga pros and cons ng bawat ceiling materials na yan, kung ano ho ang mas nababagay o naangkop para ho sa kisame. Gaya nga ho ng sinasabi ko sa inyo nung huling video, ang pinamimilian ko lang ho talaga dyan PVC panel or fiber cement board or Pisum board ho ang ikakabit dyan, at hindi ho pumasok sa isip ko ang gypsum board na ilagay dyan para sa ating ceiling sa ating banyo. At kung matatanong nyo ho kung bakit, dahil ho ang gypsum board ay hindi water resistant. Ang gypsum board ho ay gawa po sa parang chalk ho yan na pinalaman sa specialized na papel. Kaya nga ho, sabi nga ho ng mga ibang napanood ko mga architect at mga engineer, isa nga daw ho yan sa nagiging isang common mistake sa pagpapakisame, yung hindi po tamang ceiling materials ang gagamitin natin para sa isang specific na area. Tama nga naman ho, ang gypsum board ho ay maganda nga ho tignan at mas mura ho yata yan. At syempre, mas madali po din siyang install, pero hindi ho siya nakakma na gamitin para sa ating banyo. Dahil kaya nga ho nang sabi ko, ito ho ay hindi ho ito water resistant. Ibig po ng hindi water resistant, hindi ho siya pwedeng ma-expose sa tubig, lalo na ho sa pagmatagalan. Ang banyo nga ho talagang ang laman ho ng lahat po ng nasa dyan lahat po ng mga nasa loob ng banyo exposed ho yan sa tubig. Kaya once ho na napasukan ng tubig yung ating hong gypsum board, ay magtutuloy-tuloy na ho yan hanggang sa masira ho yan. Kaya
Sa akin ho, kung ako ho tatanungin nyo rin sa mga nagpapagawa ho ng bahay, ang may advice ko po wag ho kayo maglalagay ng gypsum board para sa kisame ng inyong banyo. Sa mga kisame ho at kusina ay pwede ho yung gypsum board dahil ang gypsum board ho ay fire resistant. Ibig sabihin na kayang makatagal niyan sa init nang hindi po siya agad-agad nasisira. Yun po. At kaya po niya, ibig sabihin ay kaya po niya yung mga exposure sa init gaya ho ng kusina. Pero wag niyo naman susubukan na may kisame na kayo ng gypsum board tapos baka gusto nyong itry kung talagang fire resistant baka sunugin niyo naman yung kisame niyo. Kaya kung kukuha ho kayo na magkakabit ng ceiling nyo o ng kisame nyo sa banyo at tinanong nyo ho siya kung ano ang magandang ikabit doon at sinabi ho sa inyo gypsum board, sa tingin ko ho maghanap-hanap na ho kayo ng ibang magkakabit dahil baka hindi ho sila aware na hindi ho appropriate yung gypsum board sa banyo. Meron ho talaga kasing ibang nangongontrata nagpakabit ng kisame. Tama hong alam ho nila yung pagpapakabit o yung tamang procedure ng mga kisame kung paano ho ito install. Pero ang iba ho ay hindi na alam kung talagang naangkop ba yung ceiling material na yon sa isang area. Gaya nga ho nang sasabi sa inyo, ang gypsum board ay hindi ho water resistant. Pero ang piping board ho ay water resistant, fire resistant, termite resistant. Tamang mas madali yung ikabit yung gypsum board at mas mura kaysa ho sa piping board, pero kung lagi ho siyang o ilalagay nyo ho siya sa banyo, baka magsisi rin ho kayo sa huli at mapapagastos lamang ho kayo ng paulit-ulit. So ayun nga po, medyo napahaba na ho ang ating kwentuhan at hindi na ho natin namalayan na tapos na ho ang ginagawa nila dito sa ating banyo. Nakita nyo man ho, halos lahat na po. Bali yun na lang ho natitira yung mga maliit na yon dahil ho paglalagyan ho yun ng ating heater. So kung may mga katanungan ho kayo tungkol ho sa ating pinagagawang bahay ay feel free to comment lamang ho kayo sa ating comment section at sasagutin ho natin yan sa ating mga susunod pa ho mga video. At kung nakaabot ka na ho dito sa punto nito ng ating video, baka pwede naman ho paki-like, share and subscribe ang ating YouTube channel. At kung mamarapatin nyo ho, baka pwede nyo hong pasyalan din ang aking Facebook account na Christopher Duran. At doon natin na-upload ang ating mga edited videos. At nag-upload din ho tayo dun sa ating mga reels. At syempre, kung meron na hong mapadaan sa inyong mga ads dyan, huwag nyo naman na ho sanang i-escape. At meron tayong pandagdag ho ng pambili kahit ho sa grout lang. So hanggang dito na lang po muna at see you in our next vlog. Kalas!